sa'kin nagmamahal, tutupad sa'king aral, ama't ako'y mananahan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking Amang nasa langit." Pagdating ng huling araw, marami ang magsasabi sa akin, "Panginoon, nangaral po kami at nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga kababalaghan sa inyong pangalan." At sasabihin ko sa kanila, "Kailanmay hindi ko kayo nakilala. Lumayo kayo sa akin, mga mapaggawa ng masama." Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Umulan ng malakas, bumaha, at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato. Ang bawat nakikinig ng aking mga salita at hindi nagsasagawa nito ay matutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha, at binayo ng malakas na hangin ang bahay. Bumagsak ang bahay na iyon at lubusang nawasak. Nang masabi na ni Jesus sa mga pananalitang ito, ang mga tao'y namangha, sapagkat nagturo siya na parang may isang kapangyarihan at hindi tulad ng mga iskriba. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo po tayo. Isang mapagpalang araw po sing lahat. Purihin po natin ang ating Pong Hesus Nazareno. Katatapos lang po ng piyesta parokya kahapon sa atin at karamihan pa siguro sa atin ay napapagod pa dahil sa piyesta. Kuminsan yun ay tinatawag na mga post-celebration na kadahilanan o tinatawag na mga iba't ibang mga pinagdaanan o pangyayari nang matapos ang isang mahalaga na pangyayari. Ang atin pong mga pagbasa ngayon ay tungkol sa kapangyarihan. Kung sinasabing kapangyarihan, may mangyari at ang mangyari, ito'y nagmula sa isang persona na makapangyarihan nga o may kapal o masabi na siya ay gaya ng isang Diyos o Diyos mismo. Ang mga walang kapangyarihan, ang ibig sabihin dito,
walang otoridad, kulang sa batayan, kulang sa epekto, at kulang sa pagtupad ng ginagawa dahil hindi lahat ng budget ay napunta sa proyekto, napunta lang sa bulsa. O kaya mga salita lang, drawing lang, at sinasabi na tapos na. Ito yung walang otoridad. Ngayon, sinasabi sa ating Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 7, verso 21 hanggang 29, na sa versikulo 29, sinasabi ng mga tao at sa ating Panginoong Hesus Nazareno, nagturo siya na parang isang may kapangyarihan at hindi tulad ng mga eskriba. Ano po itong mga eskriba? Mayroon pong iba't ibang hanay sa sambayanan sa Israel. Una, ang hanay sa tinatawag na dakilang pari sa espiritual na hanay, mga Levita, iba pang mga naglilingkod sa templo. Sa hanay naman sa tinatawag na political na dynastia, naroon ang hari, mga napabilang na mga dakilang tao na mga kaharian at iba pang mga personahe malaga sa kaharian. Pero dahil sa panahon ng mga eskriba, hindi sila nagkaroon lagi ng otoridad, itong mga eskriba. Ang mga eskriba, sila yung nag-aaral tungkol sa salita ng Diyos. Ibig sabihin sila yung doktorado, nag-aaral kung anong kahulugan ng tradisyon na tatlo. Torah tungkol sa kautusan, Nabiim tungkol sa turo ng mga propita, at Kitubim, iba pang mga pag-aaral sa tradisyon ng mga Hudyo. Ang mga eskriba, batid nila ang lahat, pero hanggang salita at pag-aaral lang sila. Ang mga Parisiyo, tulad ng mga eskriba, nag-aaral din. Hindi nila batid lahat. Pero, kuminsan napakakitid ang kanilang paningin at kung ano lang ang kanilang gusto na mga kalakaran at pamaraan, yun ang dapat sundin. Ang mga tao natatakot sa Parisiyo at eskriba dahil sila may kapangyarihan at sila ay malapit sa kapangyarihang politika ng mga hari. Ang ating Panginoong Hesus, wala po siya sa kapangyarihan na politiko. Dahil kahit nasa linya siya ni Haring David, ordinaryo at hamak lang ng pamilya ng mga karpintero ang kanyang pamilya. At ang nanay niya na mahal na Birhen Maria ay doon lang sa bahay. Si San Jose at ang ating Panginoon naging karpintero. Mga manggagawa lang. Hindi yan katanggap-tanggap ng mga otoridad, gaya ng mga eskriba, gaya ng mga hari at iba pa mga pinuno. Ngayon, sinasabi ng ating Panginoon na dahil marami na pong tao ang sumusunod sa Kanya, na hindi lahat ang makapapasok sa karya ng Diyos, yung nagsabi na, Lord, 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 yung malakas pa magsigaw, yung pang manalangin, nakala mo kung sinong banal na tao na nanalangin sa loob ng templo, pero paglabas pala sa templo, nagpapatuloy sa bisyo, nagpatuloy sa mga gawe na laban sa Diyos. Wala rin nangyari sa buhay. Kaya wala silang otoridad. Dahil hindi naangkop ang kanilang buhay sa dapat na nalig sa Diyos. Santo sila sa loob ng simbahan, sa labas ng simbahan,
mga demonyo naman sila sa pag-isip at kilos. Dahil laging nagmumura, nangungurakot, may mga bisyo na naglalasing, nagdudruga, namatay tao, sinungaling, at kung ano pang mga ginagawa na kamalian laban sa Diyos. Kaya, ang sinasabi dito na sila ay walang kapangyarihan. Kaya sa pagdating ng panahon, sinabi ng ating Panginoon dito sa ating Ebanghelyo, ay mayroong magsabi, pero kami ay nagparayas ng demonyo, gumawa ng kabalaghan sa iyong pangalan. Pero sabi ng Panginoon, lumayo kayo sa akin, mga mapaggawa ng masasama. Yung kagaya halimbawa sa nangyari sa ating napakinggan, sa ating unang pagbasa sa ikalawang aklat ng mga hari, Kapitulo 24, versikulo 8 hanggang 17, na itong si Joaquin, na 18 anyos lang, 3 buwan lang naging hari, kasi maraming bisyo. Naglalasing ng babae, kung ano mga ginagawa niyang mga kamalian, at siya'y hindi na matapat sa Diyos. Kulang siya sa buhay panalangin. Kaya tinanggal siya at pamagitan ng mga iba't ibang kapangyarihan sa labas, sila ay binihag, dinala sa Babylonia, at iba na ang pinapaupo na naghahari sa Israel. Dahil hindi sila tumatalima sa kalooban ng Diyos. Ang ibig sabihin ng ating mga pagbasa, ang tunay na may kapangyarihan ay yaong nakikinig sa salita ng Diyos, at ang salita ng Diyos, ito po yung Ebanghelyo na napakinggan natin, na binabasa, na tinuturo ng ating pong Isus Nazareno. At kung ito ay ating isinasagawa, magkaroon tayo ng kapangyarihan. At sinasabi pa ng ating Panginoon sa Ebanghelyo, tulad ng isang matalino na tao na nagtayo ng bahay na may pundasyon sa bato, at hindi ito matitinag, masisira kahit may bagyo man, dahil malakas ang pundasyon. Pero yung mga hangal na kung saan walang matibay na pundasyon, ay masisira ang kanilang bahay. Ang ibig sabihin dito ng bahay, yung kanilang sariling pagkatao, masisira din, hindi rin maligtas, sapagkat hindi matibay, hindi matatag ang kanilang pananalig, ang kanilang pag-ibig, ang kanilang paglilingkod at katapatan sa paglilingkod sa Diyos. Mahusay lang sila magsalita, pero sa loob ng ilang puso, hindi sila para sa Diyos buong buo. Kaya, ang ating mga pagbasa ngayon ay tuturo sa atin, dapat tayong magiging matapat sa Diyos, sapagkat ang tunay na kapangyarihan na nasa atin ay hindi yung kung ano ang nakita sa buhay natin o sinasabi. Ang tunay na makapagbigay sa atin ng kaligtasan ay ang ating ugnayan na malaliman sa Diyos. Dahil ang pag-ibig natin sa Diyos ay nasa konkrito na may kabutihan sa buhay, may pagmamahal sa pamilya, may paglilingkod sa Diyos ng katapatan. Walang bisyo sa buhay. Wala ring pag-iisip kung paano mangungurakot o manglamang sa kapwa. Bagkus ang laging ginagawa ay ang tinawag na maki-Diyos na pamamaraan, hindi makamundo na paraan. Dalawa po ang ating pagpilian. Ikaw ba ay maka-Diyos o ikaw ay makamundo?
Kapag ka ikay makamundo, wala kang kaligtasan. Kapag ikay makadiyos, mayroon kang kaligtasan. Pumalakpak tayo sa ating Panginoong Diyos na tayo ay makadiyos, tayo matapat sa Kanya, iwinaksi ang lahat ng mga ugali na masama at lahat ng bisyo sa buhay at mapokus tayo sa Diyos sapagkat Diyos lang ang siyang tunay na makapagligtas. Amen? Purihin natin ang Diyos.